Iba't ibang pekeng produkto nasamsam ng PNP-CIDG-NCR sa sinalakay na bodega sa Giginto, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, ang raid ay bunso ng sumbong ng manufacturer ng ilan sa mga toy car na pineke sa pasilidad. May nasabat ding mga inumin at makeup na Chinese ang nakasulat at mga t-shirt na ginaya ang tatak sa mga kilalang brand. Arestado ang 2 Chinong aminado sa pamimeke ng mga laruan. Nakakulong na sila at sasampahan ng mga reklamo. Huli rin ang 23 tauhan ng bodega, kabilang ang 5 menor de edad. Parating na school year 2024-2025, nakatakdang magsimula sa July 29 at magtatapos sa April 15. Aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinaagang school calendar kasunod ng pulong nila ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Suportado ng Teachers Dignity Coalition ang pag-adjust sa school calendar. Target ng gobyerno na sa susunod na taon, balik sa June ang pasukan. Manila Water, pinagpapaliwanag ng MWSS Regulatory Office sa loob ng 15 araw kung bakit nanilaw at bumahaw ang tubig gripo sa ilang customer nila sa Rizal. Susunod daw ang Manila Water at magbibigay sa MWSSRO ng mga hinihinging requirement. Unang ipinaliwanag ng Manila Water na biglang dumami ang lumot sa Laguna de Bay na pinagkukunan nila ng raw water. Nag-adjust na rin daw sila sa Cardona Treatment Plant nila sa Rizal para makakuha ng tubig sa lawa sa halip na sa Angat Dam. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nakaranas ang pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang lalawigan sa Luzon at Mindanao dahil sa easterlies at thunderstorms. Sa Metro Manila, patuloy ang paghahanda sa tag-ulan, lalo sa mga lugar kung saan madaling bumaha. Saksi si Joseph Morong. Malalaking bato at mga kapal na putik ang hinarap ng mga responders sa Barangay Viewpoint, Banawi, Ifugao, pasado 8:00 kagabi. Kasunod yan ang pagguho ng lupa at sa gitna pa rin ng pag-ulan at pagdaloy ng putik. Walang nasaktan at nadadaanan na ang ilang kalsada. Nagsagawa rin ng clearing operation sa Tadian Cervantes National Road sa Mountain Province kasunod ng landslide kahapon. Pasado hating gabi naman nagsimulang umulan sa Kabakan, Cotabato. Pagdating ng liwanag, baha na sa paligid. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at nalubog ang ilang taniman. Dahil sa baha sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City kagabi, hirap makadaan ng maliliit na sasakyan. Mahirapan tuloy ang pag-uwi ng mga commuter at may mga naglakad na lamang. Umapaw naman ang Talomo River kaninang madaling araw, inabot ang ilang oras ang paghupa ng baha. Ayon sa Pag-asa, easterlies at thunderstorms na nagdudulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Panaka-naka rin ng mga thunderstorms sa Quezon City kamakailan. Araw-araw ang paalaala ng panganib ng baha sa Barangay Rojas na malapit sa isang ilog. Pag alam na namin baha, nag-iimbak na kami ng pagkain. Yung mga gamot, yung mga damit na kailangan naming May mga handang lumikas kung malubog ang kanilang bahay sa baha gaya ng bagyong Ondoy. May bintana sila. Kung may bangka na iaahon sa walang tubig at kumukuha, sasama ako. Sa ngayon, mababa pa ang tubig sa ilog na ito sa Barangay Rojas. Pero ang pinag-aalala ng mga residente dito kapag tag-ulan na dahil dito bumabagsak ang tubig galing sa mga matataas na probinsya tulad ng Rizal. Mababaw ang ilog pero hinuhukay naman daw ito. Dagdag problema ayon sa barangay ang basurang bumabara sa mga drainage. Isa yung sa nagpapabagal ng daloy, tapos mga baradong imbornal. Ayon sa MMDA, ipinapabid pa ang 4 na mga pumping station sa Quezon City na sasakop sa Araneta, Tatalon at sa Roas 1 at 2. Inaasahang 2 taon pa ito bago matapos. Gumagana naman ang Remedios Pumping Station para magtanggal ng baha sa bahagi ng Malate, Abad Santos at Padre Faura malapit sa bahaing Taft Avenue. Pag mataas na po yung level ng tubig natin sa inland, i-operate po natin yung tubig, yung pumping station po natin para i-pump out po yung excess na tubig sa inland. From inland po, dadaan po yung yung excess water natin papunta dito sa outfall natin dito. Then higupin po siya ng pump natin at itutulak po siya papunta sa Manila Bay. May 4 na iba pang bagong pumping station ang dagdag nagagana sa lugar sa tag-ulan. Makikipag-usap na rin ang MMDA sa DNR na wag nang idaan sa sewage treatment plant ang tubig baha sa Maynila para diretso na ito sa Manila Bay. Kung kailangan, iaangat or baka pwedeng pag may bagyo, buksan na kaagad. So pag-uusapan namin yung protocol. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, isang low-pressure area ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, mahigit 1,000 kilometros sa timog silangan ng Mindanao. Posibleng lumapit yan sa Caraga o Eastern Visayas at Bicol Region sa mga susunod na araw.
May tsansa rin ito maging tropical depression at tatawaging bagyong Aghon. At kung sakali ito magiging unang bagyo sa PAR ngayong 2024. Wala pa yung epekto sa bansa sa ngayon pero dahil sa thunderstorms, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan sa Ilocos Region, Mimaropa, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Posible ang malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Nanatili rin ang tsansa ng thunderstorms sa Metro Manila. Sa pagharap sa Senado, kinumpirma ng dating hepe ng AFP Western Command na tinawagan nga siya ng isang opisyal ng Chinese Embassy nitong Enero. Pero wala raw siyang pinapayagan na lihim na kasunduan sa China tungkol sa West Philippine Sea. Saksi, si June Veneracion. Sa unang pagkakataon, humarap sa Senado si Vice Admiral Alberto Carlos para bigyang linaw ang kontrobersyal na audio recording umano ng pakipag-usap niya sa isang Chinese diplomat. Ang aligasyon ng Chinese Embassy, sa pag-uusap na yon, pumayag daw si Carlos sa isang new model para sa resupply mission sa West Philippine Sea. There are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I am a soldier for the Filipino and I remain a loyal servant of the Republic. Kwento ni Carlos na nooy hepe ng AFP Western Command. Enero nang tawagan siya ng Chinese military attaché na si Senior Colonel Lee. Pinag-usapan daw nila ang pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea, lalo na tuwing merong rotation and resupply mission sa mga tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Indeed, I had a casual and informal telephone conversation with the Chinese military attaché in Manila. But I condemn the act of the Chinese Embassy to record the conversation without my consent, much more to divulge it to the public with malicious twists and manipulation in order to appear that our discussion supported the corrosive narrative of PRC. Okay, what is this that came out from the media that there was a new model? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation, Mr. Chair. Sa gitna ng kontrobersya, natanggal si Carlos sa pwesto bilang Westcom Chief. Masama loob mo kay sa military attaché ng China? Dahil no, sir. Niya yung no, sir. It's part of the game, Mr. Chair. He apologized to you? In a message, yes, Mr. Chair. He apologized to you? Yes, Mr. Chair. But you did not reply? I did not reply. Nang tanungin kung ano ang mga detalye ng phone conversation na tumagal lang daw ng 3 hanggang 5 minuto, nakiusap si Vice Admiral Alberto Carlos ng executive session. Pumayag naman ang mga senador. Ayon sa DOJ, wiretapping ang nangyari dahil sinabi ni Carlos na walang permiso niya ang pagre-record ng usapan. Hinihinga namin ng reaksyon ang Chinese Embassy. Imbitado sa pagdinig si Chinese Ambassador Wang Zilian pero hindi siya dumalo. Gate naman ng Senate Majority Leader Francis Tolentino, dapat may managot dito. Hindi kumilos ang DFA. Hindi pinatawag ang ambassador. Hindi nag-file ng diplomatic protest. Ang DFA may poder na mag-declare ng persona non grata. Hindi ko rin alam kung ano pa yung hinihintay natin dito. The DFA would have to defer to the law enforcement agencies in looking into the reports of wiretapping. Isa pa sa pinagmumula ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa, ang Panatag Shoal o Baho de Masinloc, kung saan bine-verify ng Philippine Navy ang ulat na may na-detect umanong pipes o mga tubo. Maraming paraan. Maraming paraan. How to confirm a report. Like, can you give us an example, sir? You could send out a ship, you could use aircraft, you could use satellite tracking. Maraming paraan. You could leverage our partners and allies. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Tinanggi ng Universidad sa Tuguegarao City na meron silang mahigit 4,000 Chinese students. Sinabi nila yan sa pagdinig sa Kamara kung saan pinunarin ang Department of Foreign Affairs. Saksi si Jonathan Andal.
Napagsabihan ang Department of Foreign Affairs nang simulan kanina ng House Committee on Justice ang investigasyon sa pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Bakit daw kasi hindi sila naalarma sa rami ng visa na ibinigay nila sa mga Chinese student doon? At nakita ninyo, may EDCA site doon. Hindi nyo ba nakita yung numbers na ito at i-alarma ang ating ISAP, ang ating NICA, ang ating Immigration Commissioner bago mangyari ito lahat? We don't have, yun nga lang, in detailed information as to which schools they are enrolled in for the 9F or the 9A. Our office and our undersecretary will be conducting an interagency committee meeting on visa concerns tomorrow precisely to address these issues. Itinanggi naman ng St. Paul University sa Tugigaraw na meron silang 4,600 na Chinese students, gaya ng sinabi ng isang kongresista. We never reached 4,600 total of Chinese students enrolled in any year at St. Paul University, Philippines. Currently, we have 828 Chinese students. We have no data showing of the 4,600 students. Based on our data for St. Paul's University for 2023, 1,464 only applied for conversion and 52 applied for extension. Sabi rin ng universidad, umaabot lamang sa $10,000 o higit kalahating milyong piso ang kanilang kabuuang sinisingil kada foreign student para sa buong kurso at hindi 1.2 million pesos gaya ng sinabi ng isang kongresista. Sa datos ng CHED sa nakalipas na 7 taon, pangalawa ang mga Chinese sa pinakamaraming foreign students sa bansa. Pangalawa naman sa may pinakamaraming foreign students ang Region 2 kung nasaan ang Cagayan. Ano ba ang mayroon sa Tugigaraw na yun ang kinahiligan doon mag-enroll yung mga Chinese? Sa dami ng influx ng students doon, hindi ba ito naging red flag para sa CHED? We did not see a concern yet at that time. Yung influx po talaga ng Chinese students came ng academic year 2023-2024 po, Madam Chair, because during the pandemic, it was really online. So wala po ang mga foreign students po at that time. So, this year po namin i-conduct po yung inspection, Madam Chair. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.